So, sa example na ito, pag-uusapan na po natin is pointer and reference. Okay, so let me explain first yung ating tinatawag na reference. Ang reference guys is we use this symbol. Okay? So, ang meaning niyan is ganito siya. Give me the address, o sabihin natin, give me the memory address of the variable. Okay. So, kapag ginamit mo yan, ibig sabihin, hinihingi mo yung memory address ng isang variable. Okay? Then, we do have yung tinatawag naman natin na pointer. At ang symbol niya is yung asterisk. Ang meaning naman yan is give me the value of this address. Okay? So, kung ang reference is kinukuha mo yung address ng variable, ang pointer naman kinukuha mo yung value sa address na yon. So, magkasama sila palagi. Okay? So, for example, meron tayong variable na score at ang kanyang value is 95. Okay? So, ngayon, let's say, si variable, which is si score, si variable na score ay meron siyang address na sabihin na natin for example na 1, 2, 3. Okay. Tapos, ang value, sabihin natin, the value, sorry. Okay. So, sabihin natin, ang value sa address na 1, 2, 3 is 95. Okay. So, ayan ngayon siya. Next, mapapansin nyo dito sa pangalawang variable declaration natin, una, ginamit natin yung sign na to. Anong ibig sabihin nito? Give me the memory address of the variable. So, ibig sabihin, kapag ginamitan mong ganito, si score, kinukuha mo ngayon yung address ng variable na ito. Let's say, for example, ang address niya ay 1, 2, 3. Ito nga. Ngayon, mapapansin nyo, dito sa data type, gumamit tayo ng asterisk. Na ibig sabihin ng asterisk, give me the value of this address. So, meron kang address, gumamit ka ng ganito, yung asterisk, kinukuha mo ngayon yung value doon. So, ano yung value doon? Which is yung 95. So, yung 95 na to ngayon is hawak siya ng PTR score natin. So, kung titingnan mo, ang value ngayon ni PTR score ay 95. And ang value ni score ay same, which is 95. Okay. So ngayon, they are dealing with same address with same value. Okay. Ngayon, ipiprint natin yung original score. Pero hindi si score yung tatawagin natin. Ang tatawagin natin si PTR score na merong asterisk. Ibig sabihin, kinuha natin yung value doon sa address. Ito nga yun. Okay, so tinawag natin si PTR. Ngayon, si PTR, obviously, ang value niya, di ba, ay 95. Ito siya. Kasi direct access sa address ni score eh. Tapos si score, ang value niya ay 95. Ngayon, ang ginawa natin, si PTR ni score naman natin, which is 95, ang value niya, sabihin natin 95, inequal natin siya sa 100. So, ang mangyayari ngayon, so instead of 95 yon, magiging 100 na yung value, may erase na to. Okay, kaya kapag tinawag ulit natin yung variable natin dito, updated score, tinawag natin si score, mapapansin nyo, ang value niya ngayon dito ay 100. Bakit? Bakit naapektuhan si score kay PTR? Remember, si PTR guys ay kinuha niya yung address ni score. And nasa sa kanya din yung value. So kapag pinalitan mo yung value nito, maaapektuhan yung value sa address. Okay, so yung address na value is 95.
So since dito si PTR score pinalitan mo siya ng value, so yung 100 na yan will go sa address na tinatawag natin na 123. Ito yung example na address is 123, 'di ba? So since yung address na yan pupunta sa 123, yung value na 95 will be replaced to 100 na. Marere-write na yon. So yun yung ah, ating pointer and reference. So kapag rinan nyo yung program, okay, so una, original score is 95, then later on, it will be changed to 100. So what if palitan natin siya ng, sabihin natin 150. So si PTR ay 150 na instead of 100. So ira-run natin yung program, papansin nyo 150 na siya. So as long na pinapakialaman nyo yung PTR score nyo ng value, maapektuhan yung address natin. And if naapektuhan yung address, yung value doon sa address will be marere-write po siya. So yan yung reference and pointer po natin.